Usapin pa rin po ng Philippine Independence. Makakausap natin ang Historic Science Development Officer ng National Historical Commission of the Philippines, yung Ginoong Eufemio Agbayani III. Kaugnay pa rin po sa mga nakatakdang gagawin ngayon pong araw, mga nakahanay na mga aktibidad ng National Historical Commission of the Philippines. Thank you so much for joining us, Ginoong Eufemio Agbayani III, sir, at maligayang araw ho ng kalayaan sa inyo. Si Bombo Genesis at Bombo Jai ho ito. Tayo po'y napapanood at napapakinggan live sa ating 32 stations nationwide. Para ho sa National Historical Commission of the Philippines, ano pong mga kaabang-abang na mga aktibidad na nakahanay ngayon pong Independence Day na maaari pong mapanood, maaari pong matunghayan ng publiko, sir? Sa malagaya, pagpalat ng pagpalayang araw ng kalayaan sa ating mga tagapakinig at tagapanood at sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo. Ngayong umaga po, isinasagawa po yung pag-aalay ng bulaklak sa pambansang bantayo ni Jose Rizal dito sa Rizal Park, Luneta sa Maynila sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasama ng mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Pagkatapos po nito, magkakaroon po na parada ng kalayaan sa Quirino Grandstand na sasaksihan po na napakarami po nating mga kababayan, not just in person but also ila-livestream po ito para mapanood ng ating mga kababayan saan man sa mundo. Magkakaroon po ng 4 na float na ikikwento po yung kwento ng ating bayan at kung paano po tayo naging bahagi ng international community, especially ng ASEAN. Lalo na ang ngayong taon po ay host tayo ng ASEAN Summit. Pero yung pag-aalay ng bulaklak sa pambansang bantayo ni Rizal, hindi lamang po doon mangyayari. Mayroon pong simultaneous na flag raising and wreath-laying ceremony sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kabilang po dito sa mga sites na ito yung kung saan po unang dineklara ang ating kalayaan sa Emilio Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite, sa Andres Bonifacio National Monument sa Caloocan City, sa Baraswain Church Historical Landmark sa Malolos, Bulacan, sa Pinaglabaran Memorial Shrine sa San Juan City, sa Museo ng Kasaysayang Panlipunan ng Pilipinas sa Angeles City, at sa Museo de los Veteranos de la Revolucion sa Manila North Cemetery sa Maynila. And in-encourage po yung ating mga local government units na magkaroon din ng kanilang pagdiriwang ngayong araw para hindi lamang po nakasentro sa Maynila o sa Luzon ang pagdiriwang, kundi maramdaman ito ng buong bansa. Mamayang hapon naman po ay magkakaroon tayo ng Independence Day concert sa pamamagitan ng pagtatanghal ng musical na Mabining Mandirigma ang Tanghalang Pilipino. Mayroon pong invitational show ng 2 p.m. and meron din pong ticketed show ng 7 p.m. Ito po yung mga gawain natin ngayong araw, pero marami pong inorganize activities ang mga individual ng museums namin and also the other government agencies ay mayroon po nakaschedule ngayong araw. So we encourage everyone to check the social media accounts po of the NHCP for more details. And dagdag din po natin, nabalitaan po natin na mayroon din mga oras ngayong araw na libre magsakay po sa LRT1, LRT2 at MRT. Bombo Jai, with your follow-up kay Sir Eufemio. Sir, naging sentro ng atensyon itong Lunes nang tumama ang malakas na lindol sa Mindanao kung saan tila nakaligtas ang maraming mga bata sa pagguho ng mga gusali dahil dumadalo sila ng flag ceremony. Gaano ba kahalaga ang pakikilahok sa flag ceremony? Napakagandang coincidence po na habang nalalapit po tayo sa pagdeklara sa anibersaryo ng ating Araw ng Kalayaan ay nangyari ito. Linawin natin, hindi po yung mismong flag yung nagligtas sa ating mga kababayan. Hindi po porke may flagpole tayo ay maliligtas na tayo sa lindol. Pero napakaganda po na na-affirm na mahalaga pagkaroon ng flag ceremony. Hindi lang dahil baka dun sa oras ng flag ceremony magkalindol, pero bilang isa itong oportunidad para magsama-sama yung ating mga kababayan sa pagpaparangal sa ating pambansang watawat at sa bansang kanyang sinasagisan. Makikita din natin sa mga videos na kumakalat ng mga flag ceremonies na talagang kahanga-hanga yung ating mga guro, mga magulang, mga kawani ng paaralan na at yung kanilang pagmamalasakit doon sa mga mag-aaral na hindi sila iniwan, hindi ginabayan sila para mailayo sa panganib. And nakikita din natin na nagiging mabisa po yung ating earthquake drill,
no? So wag po natin itong maliitin. So ngayong pong araw, we encourage everyone, ito po yung last day ng National Flag Days na nag-start po ng May 28 bilang tanda ng ating pagpaparangal sa mga guro, sa mga kawani, and especially ngayon na ongoing ang rescue efforts para po doon sa mga nadaganan ng guho dito sa Lindol at ongoing po yung pagbibigay ng tulong sa mga kababayan nating apektado ng Lindol. The least that we can do is to wave, to raise our flag today para ipakita yung ating pakikiisa sa ating mga kababayan at yung ating pagmamahal sa bansa. But of course, hindi dapat natitigil doon kung paano yung flag ceremony hindi natigil doon yung lumindol pero nagpatuloy yung efforts natin. We encourage everyone also to natulungan yung ating mga kababayan sa panahon ito. Thank you, Sir. Bombo Jen. Okay, panghuli na lang sa part ko, Sir Eufemio, sa panahon po ng labis na mga kalamidad, mga grabeng kalamidad, ano pong mga kahit papaano alternatibong paraan ng pagpupugay ho sa watawat ang pinapayagan ho ng ating batas? Doon po sa ating umiiral na Flag and Heraldic Code, mayroong mga probisyon kung mayroong panahon ng panguna at hindi ito alam ng marami. Yung ating pong pambansang watawat ay pwede pong itali into a knot at itaas sa flagpole as a sign of danger. Kasi baka kasi masyadong mahirap pa kung mag-drawing ka ng malaking SOS o kaya para madaling makita na mayroong panganib pala sa isang lugar, pwede pong gawin yan sa ating national flag. Sa mga flag ceremonies naman po, pag malakas ang ulan or nagbabadya ng malakas sa ulan, pwede po ito gawing indoors. Hindi na natin itataas yung pambansang watawat sa kanyang tagdan o sa kanyang flagpole. However, kapag ang flag po natin ay nakataas na at biglang bumagyo, biglang umulan, hindi na po natin ito ibababa for two major reasons. Una, ayaw nating mabasa yung ating mga kababayan at magdulot ito ng pagkakasakit. At pangalawa, maganda din itong simbolo na ang bansa po natin ay kayang humarap sa bagyo, kayang humarap sa anumang panganib at tayo ay magtatagumpay sa gitna ng mga panganib. So yun po yung mga provisions natin so far for our national flag and natural calamities. And again, safety first po tayo. Halimbawa, flag ceremony, habang tumutugtog ang lupang hinirang, biglang lumindol, palagay ko mauunawaan naman po ng NHCP at ng mga tao. Ititigil po natin ang pag-awit ng lupang hinirang at tayo pupunta sa isang mas ligtas na lugar. Kung itutuloy pa natin yung flag ceremony after that, o magkakaroon na ng mga mensahe na mag-adjust na tayo doon sa nangyaring kalamidad, it's up to the group na nagsasagawa ng flag ceremony. So yun po, safety first. Siyempre mahalaga ang simbolo ng ating bansa pero mas mahalaga di hamak yung sinisimbolo ng simbolo, which is tayo mga Pilipino, tayo mga mamamayan. Okay, maliwanag ko yan and maraming salamat for joining us again sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Ingat po kayo, Sir Eufemio. Ang Historic Sites Development Officer ng National Historical Commission of the Philippines, si Ginoong Eufemio Agbayani III. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.